Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Lunes, mga kaibigan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino, kasama si Mayan Day Palma. sa pangalan po ni Drew Nasino para sa isang oras sa panibagong balitaan dito po sa Monday edition ng Arangkada Balita. Arangkada Balita. Ngayon nga po ay araw ng Lunes, kabilis ng araw, Pebrero 5, taong 2024 para sa ating headlines. Arangkada Balita. Singil sa kuryente na mumurong bumaba sa susunod na buwan ayon sa ERC. Arangkada Balita. Pilipinas magiging self-sufficient na sa bigas pagsapit ng 2028 ayon sa NIA. Arangkada Balita. Ilang araw naman, naku, ano ba to? Valentine feels, ha? Ilang araw bago po ang Valentine's Day, bentahan ng bulaklak sa Dangwa, matumal pa rin. Arangkada Balita. Para sa balitang ibayong dagat, Namibian President Gaingog pumanaw na. Arangkada Balita. Sa balitang sports, 4 na gintong medalya nasungkit ng Filipino boxers sa Boxam Elite Tournament sa Spain. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Jessie Mendiola at Luis Manzano ikakasal muli. Arangkada Balita. At sa ating balitang viral, nakuha, diwata, diwata na rumampa sa presinto noon, ay nako, successful business owner na ngayon. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli mga kaibigan at narito na ang detalye ng ating mga balita. Maaaring bumaba ang presyo ng kuryente sa susunod na buwan kung magpapatuloy ang mabulusok ng spot market prices simula noong 2023. Ito naman ang inihayag ng Energy Regulatory Commission dahil sa pagpasok ng mga bagong power plants o muling pag-operate ng mga bagong power plants na kung saan ang average spot market prices noong nakalipas na taon ay bumagsak sa 17.5% o 6 pesos and 50 centavos kada kilowatt hour. Ayon kay ERC Chair Mona Lisa de Malanta, kung magpapatuloy ang downtrend, asahan ang mababang power bills ngayong taon dahil sa mga bagong plantang ang pumapasok sa bansa. Nabatid na umaabot sa 35 generation companies na ang mayroong renewable energy technologies ang mga bagong nagsusupply ng kuryente sa WESM. Samantala, ang mga bagong GenCo na ito ay nakapagbibigay ng karagdagang 749 megawatts sa WESM na nagresulta ng average supply na 15,645 megawatts. Arangkada Balita. Sa kabila niyan, asahan na ang taas presyo sa kuryente ngayong buwan ng Pebrero.
Ito'y ayon sa Meralco kung saan ito ang ikalawang pagtaas dahil sa fit-all at mataas na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market na mahigit 50 sentimo kada kilowatt-hour kasunod ng mas mataas na average capacity sa outage sa Luzon. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldariaga, bagamat hindi pa nila natatanggap ang lahat ng mga pagsingil mula sa mga supplier, ang inisyal na indikasyon ay maaaring may taas singil sa kuryente ngayong buwan. Dagdag pa ni Zaldariaga, tataas ang generation charge dahil sa mas mataas na presyo ng petrolyo gaya ng imported liquefied natural gas na ginagamit ng gas-fired power plants. Arangkada Balita! Samantala, plano ng NIA, National Irrigation Administration o NIA, na magdagdag ng mga dam para maging sapat ang supply ng tubig. Ito naman ang ibinahagi ni NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Administrator Guillen, priority nila ang pagbibigay ng supply ng tubig sa mga magsasaka. Kumpiyansa rin ng opisyal na sasapat ang supply ng bigas dahil matagal na silang naghahanda para sa epekto ng El Nino phenomenon. Kaugnay nito, tiwala si Administrator Guillen na magiging sapat ang mga maaaning palay sa bansa pagsapit ng 2028. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Agriculture ang sapat na supply ng sibuyas ngayong taon. Inilatag din ng DA ang ibibigay na suporta sa mga nagtatanim ng sibuyas sa bansa para masiguro ang sapat na produksyon nito. Kabilang dito ang Technical Support Program ng Bureau of Plant Industry upang magkaroon ng kaalaman ang mga magsasaka sa pagtatanim at pag-ani ng sibuyas. Tutulong din ang BPI para sila'y makakuha ng Philippine Good Agricultural Practice Certificate na makatutulong upang makapasok ang mga nagsasaka ng naturang produkto sa mas maraming merkado. Arangkada Balita! Ibinita naman ni Chunito Baldovino, tagapamahala ng High Value Crops ng Provincial Agriculture Office ng Ilocos Norte, na nananatiling very sufficient ang nasabing lalawigan sa major crops ng agrikultura. Ito ay sa kabila ng lumulobong populasyon ng Ilocos Norte na umaabot na sa mahigit 600,000. Ayon kay Baldovino, kaya pang mapakain ang mga mamamayan dahil maraming naaning palay, bawang, sibuyas at gulay ang mga magsasaka. Samantala, nakatakda namang lumarga ang Capital Express sa pamamagitan ng sektor ng agrikultura o Agrikadito program na magbibigay tulong sa mga magsasaka at mangingisda ng Ilocos Norte upang maparami ang kanilang mga ani. Arangkada Balita! Ibinida rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umabot sa record high na 20 million metric tons ang naaning palay para sa taong 2023. Katumbas ito ng karagdagang 300,000 tonelada ng palay o 1.5% ng pagtaas kumpara noong taong 2022. Ayon kay Pangulong Marcos, nakatulong ang record high volume na mapalakas ang kabuoang produksyon ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa 1.763 trillion pesos noong 2023 na mas mataas kung ikukumpara sa 1.757 trillion pesos noong 2022. Itinuturo pa ng Pangulo na ang pagtaas ng produksyon ng palay ay resulta ng pamamahagi ng pamahalaan ng libreng binhi at pataba sa mga magsasaka. Arangkada Balita! 10 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, bumaba ang farm gate price ng maliliit na itlog ng hanggang 4 na piso kada peraso dulot naman po ng pagbaba ng demand ng nasabing produkto. Ito ay sa kabila ng sobrang supply ng itlog. Ayon sa Philippine Egg Board Association, ang kasalukuyang farm gate price ng medium egg ay nasa 5 pesos hanggang 6 pesos. Samantalang 4 pesos hanggang 5 pesos naman sa small size
at subalit nakadepende naman daw sa lugar ng farm. Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, ang retail prices po ng medium-sized eggs ay pumapalo sa 6 pesos and 80 centavos hanggang 8 pesos and 50 centavos. Nabatid naman na sa wholesalers ng itlog, 20 pesos ang bawas sa presyo ng bawat tray, samantalang ang medium-sized eggs ay nabebenta ngayon ng 160 pesos per tray habang 180 pesos naman ang large size at 210 pesos per tray naman sa extra large eggs. Arangkada Balita! Samantala, hiniling ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang mahigpit na implementasyon ng Republic Act 7581 o PRICE Act. Ito'y matapos ma-monitor na tumataas ang presyo ng meat products sa merkado. Ayon kay SINAG President Rosendo So, maaaring ang delivery ng karne sa mga retailers ang dahilan kaya tumataas ang presyo nito pagdating sa mga pamilihan. Nabatid na ang gate price ng karne ng baboy sa Luzon ay naglalaro sa 180 hanggang 190 pesos, kaya dapat ay 285 pesos hanggang 300 pesos lamang ang presyo ng kasim, habang 320 hanggang 330 pesos lamang ang presyo ng liempo. Samantala, tiniyak naman ni SON na sapat ang supply ng agricultural products sa bansa tulad ng baboy, manok at itlog. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa Monday edition ng Arangkada Balita. Nagtatanim na lamang daw ang ilang magsasaka ng ubas sa La Union. Ito'y sa gitna naman ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon sa ilang magsasaka ng tabako dyan sa bayan ng Bawang, ito'y dahil hindi nito kinakailangan ng masyadong diligan ng tubig. Dagdag pa ng ilan sa kanila, sa ngayon ay maganda naman ang bentahan ng ubas na nasa 350 pesos hanggang 500 pesos kada kilo. Arangkada Balita! Samantala, mahigit 1 linggo bago ang araw ng mga puso, matumal pa rin ang bentahan ng bulaklak sa Dangwa, Maynila. Ayon sa ilang nagtitinda, posibleng ito'y dahil nagtitipid ang mga mamimili. Payo nila, mainam na bumili na ng bulaklak habang bagsak presyo pa ang mga ito. Sa ngayon, naglalaro sa 60 pesos ang presyo ng kada piraso ng long-stemmed rose, habang nasa 50 pesos naman ang kada piraso ng short-stemmed rose. Aabot naman sa 180 pesos ang presyo ng kada piraso ng Ecuadorian rose at nasa 250 pesos ang kada piraso ng dried rose. Kaugnay nito, naglalaro rin sa 100 pesos ang presyo ng kada piraso ng sunflower at carnation, habang 80 pesos ang kada piraso ng daisy at nasa 145 pesos ang kada piraso ng tulip. Arangkada Balita! Eto, nako, kapit daw, kapit, mga tsuper, kapit din ang mga motorista. Lalarga na ang ikalimang sunod na linggo ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo na epektibo po bukas, February 6, araw ng Martes. Dahil dito, asahan na ang piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimong dagdag sa kada litro ng diesel. Sa presyo ng kada litro ng diesel. Habang nasa 60 sentimo hanggang 80 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Magkakaroon din ng dagdag presyo sa kada litro ng kerosene na papalo sa 70 sentimo hanggang piso. Arangkada Balita! Naka-alerto na ang mga otoridad sa Albay matapos magbuga ng abo ang Bulkang Mayon. Ito'y sa kabila ng inilabas na ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office na walang dapat ipag-alala sa naitalang pagsabog. Matatandaan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon bandang alas 4:37 ng hapon kahapon. Arangkada Balita! 15 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, sa kaugnay pa ring balita kinumpirma ng PVOX na nagkaroon ng tinatawag na
phreatic eruption ang bulkang Mayon kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, nagsimula ang pag-aalburuto ng bulkan dakong alas 4:37 ng hapon na tumagal ng 4 na minuto at 9 na segundo. Eksakto. Naitala sa bulkan ang rockfall event, pyroclastic density currents at nagbuga ng 1,200 meters plume patungo sa timog kanluran na bahagi ng bulkang Mayon. Kaugnay nito, sinabi nitong si Director Teresito Bacolcol na sa ngayon ay walang naitatalang ashfall sa lugar. Samantala na natili namang nakataas sa alert level 2 ang sitwasyon sa nasabing bulkan. Arangkada Balita! Dahil dyan, inabisuhan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga piloto na huwag lumapit sa bulkang Mayon matapos ang naganap na phreatic eruption. Batay sa inilabas na notice to airmen ng CAAP, pinapayuhan ang mga piloto na huwag lumapit hanggang 10,000 feet mula sa tuktok ng Mayon dahil mapanganib sa mga eroplano at anumang sasakyang panghimpapawid ang abo na ibinubuga ng bulkan. Una nang iniulat ng PHIVOLCS na nagbuga ng abo ang naturang bulkan alas 4:37 ng hapon kahapon kung saan umabot sa 1,200 metro ang taas nito na tumagal ng 4 na minuto. Arangkada Balita! Samantala, umakyat na sa 17 katao ang patay sa pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa Davao Region. Ayon kay Davao del Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Glenda Deli, 7 ang nasawi sa probinsya kung saan 5 sa mga ito ay sa Kapalong dahil sa landslide, isa sa Santo Tomas at Asuncion matapos namang malunod. Iniulat naman ni Davao de Oro Provincial Information Officer Fe Maestre na 10 ang namatay sa lugar dahil sa pagguho ng lupa o landslide. 3 rito ay mula sa New Bataan at Maragusan, habang 2 naman sa Pantukan at isa sa Moncayo at Mako. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, umakyat na sa 772,276 katao ang apektado ng pag-ulan dala ng northeast monsoon at trough na nalusaw na low pressure area sa Northern Mindanao, Davao Region, Sacsargen, Caraga at Barm. Batay ito sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kung saan katumbas ito ng 204,840 na pamilya sa 508 na mga barangay. Mula sa nasabing bilang, 91,079 katao o katumbas ng 24,212 na pamilya ang nananatili sa 341 evacuation center habang 318,365 katao o katumbas ng 94,595 na pamilya ang nasa iba pang ligtas na lugar. Arangkada Balita! Inaasahan namang aabot o bago sa detalye ng iba pang balita, kaugnay pa rin dito sa usapin ng tagtuyot. Alright, punta muna tayo sa pag-asa ko at tayo ng update kaugnay sa taya ng panahon, lalong-lalo na ngayong araw na ito, syempre, no? Mula kay Kaobet Badrina. Kaobet, good morning! Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Maliit yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Sa pag-iral naman ng amihan na bahagyang humina, maaari ito magdala ng pulupulong mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands, habang malaking bahagi ng ating bansa makararanas ng generally fair weather. Medyo mainit yung tanghali natin ngayon dahil nga humina itong hanging amihan. Posible din yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkid at pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero hindi naman ito magtatagal at normally ay mula mahina hanggang sa katamtaman ang intensity ng mga pag-ulan. Yung agwat nga ng temperaturang mararanasan ngayong araw dito sa Kamaynilaan ay mula 23 to 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Metro Cebu, nasa 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 24 to 32 degrees Celsius. At yan ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Maraming salamat.
Maraming salamat, Ka-Obet Badrina, mula po dyan sa Pag-asa. Arangkada Balita! Alright, tuloy tayo sa usapin pa rin ng El Nino. Inaasahan ngang aabot sa 50 mga lalawigan ang mga karanas ng tagtuyot pagsapit ng Abril. Ito naman ang inanunsyo ng Office of Civil Defense sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay OCD Undersecretary Ariel Nepomuceno, nabawasan ng 60% ng kadalasang pag-ulan sa Apayao, Ilocos Norte, Bataan, Kalinga, Cagayan, Palawan, Cavite at Zambales sa loob ng 5 buwan. Kaugnay nito, nababahala rin sa Undersecretary Nepomuceno sa pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam, bagamat hindi pa ito ganoon kabilis. Arangkada Balita! Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng solar power irrigation sa mga sakahan. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa epekto ng El Nino upang mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Sa ginanap na ceremonial palay harvesting sa Candaba, Pampanga, inihayag ni Pangulong Marcos na ito ay bahagi ng kanilang napag-usapan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. matapos ang naging pagbisita sa Vietnam. Kaugnay nito, nangako rin ng Pangulo na hindi pababayaan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng paglalaan ng 31 billion pesos sa National Rice Program para sa taong 2024. Layon din ng proyekto na mapaigting ang mga programang tulad ng production support, extension services, research and development at irrigation network services. Arangkada Balita! Inuunahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka sa Barangay Mandili sa bayan ng Candaba sa lalawigan ng Pampanga. Kabilang sa ibinigay ni Pangulong Marcos sa mahigit 12,000 magsasaka at 10 kooperatiba at asosasyon ang tulong pinansyal, truck at mga buto o seeds. Kasama rin ng Pangulo sa pamamahagi ng tulong sa lugar sina Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, Pampanga Congressman Ana York Bondok at iba pang local officials. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Marcos ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka upang matiyak ang maayos na ani sa bansa. Arangkada Balita! Tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makakaranas ng kagutuman ang mga Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ginawa ng Pangulong pahayag matapos pangunahan ang ceremonial palay harvesting sa Barangay Mandili sa Candaba, Pampanga. Hiniling din ni PBBM sa publiko na makipagtulungan sa pamahalaan upang makamtan ang magandang Pilipinas kung saan walang maiiwan. Samantala, pinuri ni PBBM ang mga magsasaka sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon na nag-ugat ng pagtaas ng produksyon ng bigas sa bansa noong nakalipas na taon. Arangkada Balita! Alas 5:24 na ng umaga, kuha muna tayo ng ilang reports mula sa ating DWIZ Patrols. Ito raw posibleng konektado umano sa Girian sa West Philippine Sea ang tangkang cyber attack sa website ng Philippine Coast Guard. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulan ni Patrol number 5, Aya Yupangco. Posible manong konektado sa Girian o Iringan sa West Philippine Sea ang tangkang cyber attack sa website ng Philippine Coast Guard. Ito ang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balido matapos matukoy ng DITC na galing sa isang Chinese state-owned telecommunications company ang mga hacker. Inamin ni Balido na ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagtangkang pasukin ng website ng Philippine Coast Guard. Bukod sa PCG, tinangkaring i-hack yung mga mailbox at website nila Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., DICT at OWA.
Noong isang linggo, nalansag ng Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos ang umano'y hacking operations ng China sa infrastructure sector ng Estados Unidos. Ito si Patno number 5. Ay yung pang kaparasyon Elemental Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan ngayong araw ng Lunes, February 5, 2024, dito po sa programang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kasama niyo pa rin po ang inyong mga lingkod. Judith Estrada Larino at Mayan Day Palma sa ngalan ni Drew Nasino. tuloy tayo sa ating mga balita habang inaantabayan po natin ang mga kapanayam natin. Hingi po tayo ng update kaugnay sa nagaganap ang mga pagbaha dyan sa bahagi ng Davao Region. Maya-maya po lamang yan. Sa oras na alas 5:31 ng umaga, kinumpirma ni Senador Amy Marcos na nagkaharap at nagkaayos na sila ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito'y matapos ang naganap na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Bukod dito, hindi na nagbigay ng iba pang dagdag na detalye si Senador Marcos. Matatandaang inamin ng presidential sister na humingi ng paumanin sa kanya si Mayor Duterte matapos ang naging banat at hamon nito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Arangkada Balita. Tiwala naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na matatag pa rin ang unity team ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay De La Rosa, kumpiyansa siyang very strong o napakatatag pa rin ang unity team sa pagitan ng presidente at vice-presidente. Aniya, kung talagang sira na ang unity team, ay hindi sana pinagkatiwala o iniwan ni Pangulong Marcos kay Vice President Sara ang bansa bilang caretaker habang nasa Vietnam ang Pangulo. Makikita aniya sa kilos nito na buo pa rin ang relasyon at tiwala ng dalawa sa isa't isa. Naniniwala rin si De La Rosa na kapag may sinabi ang Pangulo ay matino ito at may isang salitang kausap matapos na tiyakin na tiwala pa rin siya kay VP Sara. Arangkada Balita. Muli giniit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang puwang sa bagong Pilipinas sa mga propaganda at paninira sa pamahalaan. Ayon kay PBBM, sa halip na manira at maghatakan pababa, ay unahin na lamang ang kapakanan ng bansa at mamamayan. Matatanda ang kamakailan inilunsad ng Pangulo ang bagong Pilipinas upang sa isang kick-off campaign rally upang hikayatin ang mga Pilipino na maging kabahagi ng pagbabago at pagpapaunlad ng bansa. Arangkada Balita. Samantala, aarangkada na ngayong araw ang pagdinig ng Senado sa charter change. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Senator Sonny Angara na ang panukalang amyendahan ang economic provisions ng saligang batas ang tatalakayin sa Resolution of both Houses No. 6. Tiniyak din ni Senador Angara na hindi ito mahahaluan ng political provisions. Ipinanukala rin ng Chairman ng Senate Committee on Finance na kung sakaling magkaroon ng plebisito para sa People's Initiative upang maamyendahan ang saligang batas, mas mainam na isabay ito sa susunod na halalan. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan sa oras na alas 5:34 ng umaga. Ginit naman ng grupong ulap itong Union of Local Authorities of the Philippines ang pagpapanatiling buo
ng teritoryo ng Pilipinas. Ito sa kabila ng mga panukalang ihiwalay ang Mindanao sa bansa sa pangungunayan ng sinusulong o nagsusulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ULAP National President Quirino, Governor Dax Cua, dapat panatilihin ang integridad ng buong teritoryo ng Pilipinas dahil nasa pagkakaisa ang lakas ng isang bansa. Hinimok din ng ULAP ang aktibong partisipasyon ng local government units at civil society groups sa mga dialogo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Arangkada Balita! Tutol ang ilang local government units sa Mindanao na ihiwalay ang pulos sa Pilipinas. Sa isang pahayag, iginiit ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu na kung mangyari ito, mawawala ng karapatan na nakasaad sa saligang batas ang kanilang mga mamamayan. Binigyang diin pa ni Governor Magudadatu na makokompromiso ng panukalang ihiwalay ang Mindanao sa mga hakbang ng pamahalaan ang mapalakas ang Pilipinas at hindi ito sagot sa mga problema sa naturang pulo. Para naman kay Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magudadatu, dapat matugunan ang mga suliranin sa lugar nang hindi ito humihiwalay sa Pilipinas. Maaabala lamang aniya ng naturang usapin ang productivity o pagpapaunlad ng Luzon, Visayas at Mindanao. Arangkada Balita! Samantala, okay na. Oo, okay na. Nasa linya na po natin sa oras na alas 5:36 ng umaga. Uy, good morning kay Director Edgar Posadas, ang spokesperson ng OCD. Ayan, Office of Civil Defense. Director, good morning po. Ma'am, magandang umaga po at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo, kami po sina Judith Estrada Larino po ang inyong lingkod at si Mayan Day Palma. Welcome po sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Kamusta po kayo ngayong umaga, Direktor? Nagmo-monitor pa rin po as always because yung response operations po natin at saka yung mga patuloy pong pagtugon, lalo na po dun sa mga areas na talagang hanggang ngayon po ay meron pang pagbaha ng konti, ay tinututukan po natin yon. Ang inyo pong at least yung tatlong regions, dalawang regions na talagang naramdaman nila po yung epekto ng draft of the LPA, yung late, siguro kalagitnaan ng last week hanggang ito pong weekend, ay naka-blue alert po para mas matutukan natin yung pag-monitor at pag-responde. Meaning, ito po ay sinisigurado lang natin from white alert to blue alert. Ibig sabihin, mas maraming taong nakatutok at may mga augmentation din po tayo coming from the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire Protection, the PNP, at saka yung Coast Guard. Ganon din po ang EDRIM OC, naka-blue alert po tayo. Opo. Director, sa record po ninyo, ilan ho na yung mga apektadong pamilya at kung saang lugar po yung nakapagtala po ng pinakamarami pong evacuees po, Director? Opo. Pa ngayon, ma'am, there are, sa Mindanao po kasi, yung mga apektadong region ay 5, pero karamihan po dito yung nag-share po ng highest number, yung Region 11, Davao Region at saka Caraga. So sa ngayon po, yung ating affected population, ma'am, Opo. As of 6 p.m. kagabi, ibigay ko po muna yung total nung 5 region, 554 na barangay, 213,488 na pamilya, or 810,417. Ang pinakamalaki po dito, ma'am, ay dito po sa region ng Davao. Sa Davao po, ang apektadong barangay out of the 554 ay 317. And yun pong out of the almost 214,000 na mga pamilya ay sa Davao region din po, 129,466. At out of the 810,000 na mga individual,
sa Davao po nagtala yung 526,472. Sa kabuuan po, meron tayong naka-establish dun sa 5 region ng Mindanao, no? Region, yung pong Davao Caraga, kasama na po yung Soctargen, Region 12, Region 10, Northern Mindanao, at saka Barn. Meron po tayong na-establish na 329 na evacuation centers. Total po ito, ma'am, nung 5 region. At Opo. ito po ay nag-cater sa 22,000, halos 23,000 po na pamilya or 87,000 na mga katao po, no? At karamihan din po dito ay sa Davao Region. Out of that, 329, meron po tayong 229 na evacuation centers na na-establish sa Davao Region. Meron din po tayo doon, out of the 20, almost 23,000 na pamilya, 18,000 po doon ang galing sa Davao Region at 67,000, halos 68,000 po ng mga katao yung sa loob ng evacuation center. Doon naman po sa Davao mismo, meron po tayong mga pamilya na nanunuluyan po. In fact, mas mataas po yung datos natin doon sa mga nanunuluyan either sa kanilang mga pamilya, mga kakilala. No? Meaning, these are people po living outside yung established evacuation centers natin. Opo. Pero just the same po, no, tinatrack din natin sila. Pinagkakalooban natin ng tulong in partnership with their concerned LGUs po. Yes, oo. Yung death toll, Director, no, ang reported, nasa 16 ba? Opo, 17, opo. 17. Sa ngayon po, as of 6 p.m. kahapon is 16. Pero again, ma'am, no, that we disqualify. Ito po ay patuloy na binavalidate at confirm pa ng ating NDRIM OC kasi Opo. just beyond the numbers po, we need to really validate kung ito pong mga sa we allege, no, it's due to the ongoing disaster attack, which is the effect of the truck of LPA doon po sa Mindanao late last week hanggang nung weekend po. Meron din po tayong 11 na injuries na na-report at meron pa po tayong 3 reported missing. Alright. Good morning po, Director. Si Day po ito. Good morning po. Good morning po. Ano po yung mga lugar na binabaha pa rin po ngayon? Nakararanas pa rin po ng baha? Opo, and one perfect example po, yung dito, marami po dito sa Davao Region, no? Kasi gusto ko lang po ipaliwanag. In fact po, para mas matutukan, no? Gusto ko lang din po sabihin, pinadala ni Secretary Pomoceno, ang ating Civil Defense Administrator, si Assistant Secretary Boy Caraig po, doon sa Davao kahapon para personal pong tignan at i-oversee, no? Though our regional office naman is doing a good job under RD Dayantiran. Nandun po kasi yung mga catch basins, ma'am, no? Kagaya po last time when I was interviewed sa inyo, kasunod ko yung sinusundan ko yung tiga-Agusan del Sur, similar yung kanilang explanation. Kasi pag sa mga catch basin po, dito po sa Davao, parang dito sa Carmen Tagum area, as of yesterday po, meron pa pong pagbaha, no? Hindi pa po madadaanan yun ng mga ordinaryong mga sasakyan. In fact, we have a total of 192 po na affected roads in total, ano? Of which 92 pa lang po ang passable or 48%. And we have din po 15 bridges na apektado. Isa pa lang po ang nadadaanan at patuloy pong kinukumpuni. Tinatry po natin na ang ginagawa po natin ngayon muna sa mga, kasi meron din po tayong mga reported na mga rain-induced landslides, no? 37, and meron tayong total of 163 po na flooded areas. So, ang ginagawa po natin ngayon, we try as much as possible through the Regional Council, the DPWH, and the LGU, yung clearing po para madaanan po yung mga daan as much as possible. At yun naman pong ang nakausap po natin si Ate Caraig kahapon, sabi niya mahanap ng mga alternatibong daan, no, sa mga flooded areas para longer route pero at least merong nadadaanan. Pero ang ni-report po kahapon yung area ng Carmen saka Tagum area sa Davao po ay medyo mataas pa po ang
ang tubig baha doon. And we are trying to monitor kahapon po. Singit lang. We are coordinating with the local government units, the local chief executives. No? Kahapon, kung hindi po ako nagkakamali, nung bandang siguro gabi, even if it's Sunday, no, tuloy-tuloy po yung ating serbisyo. Meron na pong nakausap si Ate Caraig at saka si Director Dayan Hirang na mga 3 mayors, no, para alamin, lalo na po yung mga apektado. Opo. Kasi po meron tayong ikuan ko lang po, no, para tangible ano rin natin na plano sa Office of Civil Defense kasi we are also the chair of the Regional Council. Yun pong pinaplano po natin yung parang forum this February wherein iimbitahin po ng Regional Dream Council natin through our OCD 11 yung lahat ng mga LGUs sa region ng Davao na apektado. Plus we will ask also yung mga concerned national government agencies po para nandoon din para mag-usap and then we will come up with recommendations, hihimayin natin yung problema. Kung masusolusyonan na doon. Kung hindi po, i-elevate natin through the Regional Council and then through the RDC. And then yung pong mga hindi natin agad-agad na masusolusyonan kasi minsan po may mga malalaking proyekto na halimbawa kailangan gawin, yung mga naputol na tulay, that will take time. Papasok po yan dun sa rehab and recovery natin na pillars under NEDA and dyan na po papasok kung hindi kaya ng lokal na pamahalaan o regional resources. Diyan na po papasok yung pag-access natin to the National Dream Fund para maisaayos po natin itong mga daan at mga tulay po na ito na nasira. Okay po, Director. Nitong mga nakaraan, may napaulat po na may ilang lugar na nag-report na merong power interruptions at water interruptions. Naresolba na po ba to o kasalukuyan pa rin pong may mga lugar na nakakaranas nito? Kahapon po, as of yesterday, ma'am, wala na pong sa datos po natin, sa reported natin na datos, wala na po tayong reported na water interruption. Pero I would like to assume po sa mga areas na medyo may pagbaha, medyo may challenge sila, Pero dito po sa report natin, palagay ko po lalabas yan as we continue to receive reports po kasi ngayon pa lang po nakakalabas yung ating yung ating regional office together with the FCU at mga national government agencies concerned para mag-conduct po ng rapid assessment. So far po wala tayong reported pero these are still changing po kasi as we receive the reports. In terms naman po of power interruption, meron po tayong nakaranas po ng 13 cities and municipalities sa Regions 10, 11, and Caraga. And sa ngayon po, 46% yung power restored. As of 6 p.m. po kahapon, I assume na habang gumaganda po yung panahon at medyo humuhupa po yung baha sa maraming lugar doon sa naapektuhan sa Mindanao. Ito po, siguro mamayang 8 a.m. na report natin, this will improve base po sa mga reports na matatanggap natin from the region. Okay po. Kung merong pagbaha, Director, meron din po tayong nararanasan yung banta ng El Nino, no? Ayon kay Yusek Ariel Nepomuceno, aabot ng 50 lalawigan ang makararanas ng tagtuyot pagdating ng Abril. Meron na po bang mga hakbang ang OCD patungkol po dito? Opo. Hindi lang po yung OCD because we are the secretariat of the newly reorganized tsaka pina-enhance po na yung tinatawag natin na Task Force El Nino, sa bita po ng EO53 noong 19 po of January nilabas yan, firmado ng ating Executive Secretary for the President. Ito po ay binabalangkas niya yung organisasyon. Ang chair nga po dito ay CFNB, Secretary Isidoro, co-chaired by the DOST Secretary, si Secretary Ernesto Lidum. At ang mga miyembro po nila, yung mga cabinet secretaries ng DNR, DA, NEDA at saka DOH. This is basically corresponding to the pillars po na binabantayan natin. Yung water, yung food, yung self-security, at ganoon din po yung mga iba pang mga binabantayan natin ng mga concerns, mga areas of concerns, lalo na po pag may El Nino. At ang ano po doon, nagkaroon tayo ng pagpupulong
2 weeks ago, week before last week. Yun po, tinanong ni Secretary Teodoro kung ano ang mga paghahanda, no? Short term, medium term, long term. Nag-report po ang DA kung paano nila ito gagawin, ang mga ano nila, yung pagbibigay po ng mga high value crops, yung mga hindi masyadong affected by yung kakulangan sa tubig, yun din pong pag-ensure ng ating mga farmers and fisher folks, at iba pa pong mga tulong, ano? At binabalangkas din po doon, at which OCD is, as the secretary, we are helping to facilitate yung pong plataforma. It's an online platform po para ma-educate, maipabatid sa ating mga kababayan yung kung ano yung El Nino, ano yung dapat nilang bantayan, anong estado ng kanilang mga lugar, ano yung pwede nilang gawin. Nakaano rin po ito para mas madali po with the advent of technology. Isang ano lang po sa telepono natin, makikita na natin, fina-finalize na po yun, yung online platform na yun. And of course, tuloy-tuloy po, nag-ulat din po ang DOH, no? Yung kanilang efforts para po ma-prevent yung mga pagdami ng sakit, lalo na kung may kakulangan sa tubig. Yun naman pong DNR, no? They are continuously reporting on yung mga ginagawa nilang efforts po para makahanap ng iba pang sources ng tubig. At isa pa rin po dyan yung sa ano naman po sa areas din ng health, nagkaroon sila ng summit para maipabatid po sa lahat yung kanilang mga efforts. At yun din po, ine-educate natin yung mga tao. Ano ba itong tagtuyot? Ano pa itong dry spell? Ano ba itong mga iba pa po? May mga ano po yan, may mga levels para malaman ng mga tao kung saan sila nandoon. Bottom line, ma'am, ang aming pong panawagan po ni Secretary Teodoro at lahat po ng miyembro ng TSEM sa DFES, Task Force El Nino, ay through, of course, ang Secretariat po ay ang OCD. Ako po yung nag-uulat lang sa parte ng OCD kasi meron po tayong official spokesperson din sa El Nino na talaga pong tututok dito. Pero yun po ang kalagayan natin ngayon, yun po ang estado ng paghahanda. At saka lastly, yung pong lahat ng levels po, even before itong paglabas ng EO19, kung maalala nyo, ma'am, no? Siguro kung nag-uusap tayo last year, no? Mga bandang siguro as early as March, alam natin nung nagpo-forecast na po, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi elsewhere in the world, no? At nung pong July last year, nagsabi na yung ating mga kaibigan sa Pag-asa na meron na talagang El Nino. Naghahanda na po ang inyong pamahalaan noon pa sa mga bagay-bagay na mga ito. And of course, kung mapapansin po ninyo yung ating presidente, yung ating Pangulo, no, lalo na last year sa lahat ng kanyang inaatenan na forum, mga activities, pinapanawagan niya yung pagtitipid at yung kanya pong ini-encourage yung mga concerned government agencies para po suportahan yung mga proyekto on infrastructure that would generate sources of water kung may pagkukulang po. So in essence, ma'am, yun po ang gahanda ng inyong pamahalaan as regards yung El Nino po na nararanasan natin pa rin. Nako, salamat po, Director. Napaka-komprehensibo po ng mga plano at paghahanda, gayon din po ng mga pagkilos ng OCD. Salamat po sa inyo, Director, at good morning po. Ingat po kayo. Thank you po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at ingat din po kayo. Good morning po muli. Yan po mga kaibigan, si Director Edgar Posadas, ang spokesperson po ng OCD o Office of Civil Defense. Alright, balik po tayo sa huling yugto ng ating programang Arangkada Balita. Naku, papasukan muna natin to kasi partner day, mahalaga to dahil po sa price monitoring. Aba, palengke report po mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning, Miss Juday. Good morning, Miss Bayan. Ayan, Yes. dito nga sa Malinta, Valenzuela City ay nananatili pa rin na meron pa rin silang 49 pesos na bigas hanggang 50, 52, 55, 58 hanggang 60 pesos. Ayan, raratratin na natin dito to sa Oh My Gulay.
Ang ampalaya ay 100 pesos per kilo. Patatas is 100 per kilo. Sayote 55, repolyo 50 pesos pa rin. Ang bawang 150, tumaas ang sibuyas. Ma'am Juday, mamayan. Ang pula 120, ang 70 pesos naman ay puti. Samantalang ang kamatis sumipa rin, 130 pesos per kilo. Samantalang ang siling berde na pahaba pamaksi 80. Yung kanilang labuyo, dito ka matataranta, dahil 300 pesos per kilo. Itong siling pula, bell pepper ay 300 pesos per kilo. Samantalang ang talong ay 70 at ang kalamansi ay 130. Yan ay sa pwesto ni Aling Mercy at Mang Buboy Cortez. Dako tayo sa isda. Itong bangos na nananatiling 220 hanggang 240, depende naman sa laki. At ang galunggong ay 200 to 300 pesos, depende rin sa laki. Ang pampano 390, ang bisugo 240, ang sapsap 330, ang pusit 360, tilapia Batangas 140 to 150, salmon belly 360, salmon ulo 180, at ang talakitok ay 340. Sa baboy, ayon dito nga sa mag-asawang ang Mrs. Cheng, ay tumaas ang kanilang baboy konti dahil ang baboy dating 320 ay 330, ang liempo 360 to 370 na dating 350, ang buto-buto dating 280 to 290 ay 300, ang pata ay 270. Ayan, ang manok naman ay 180, ayan yung manok na yan, hanggang 190. Sa itlogan naman, ito magandang si Miss Merlinda Rivero, ay ang itlog sa kanila ay bumaba, malaki ang binaba. Ang isang tray na ay 200, so 6.70 isang piraso. Ang medium tray ay 220 isang tray, ay 7.35 per piece. Ang large naman, 230 per tray, o 7.70 isang piraso. Ang extra large na itlog ay 250 per tray, o 8.35 isang piraso. At ang jumbo na itlog ay 260 na lamang isang tray, o 870 pesos. Yan, Ma'am Juday, mamaya natin monitoring. Siyempre, patuloy ang price monitoring ng inyong Palengke Queen, Beth Samson, para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Ali 23, nagbabalik tayo ng tama, naglilingkod ng tama, at siyempre, nababalik tayo ng tama. Thank you, Mama Beth. Yan po si Mama Beth Samson, ang ating Palengke Queen. Na-miss natin yung mga report niya. Pero yan po yung updated na mga presyo po dyan sa isang palengke sa Valenzuela. Pero maganda yun na partner day, no? Kasi mura na yung itlog. Ayan. Yung itlog parang go-to natin yan pag wala kang ulam, di ba? O prito mo lang, laga mo, o kung ano ba mang gusto mo. Gusto ko dyan may kamatis at saka may sibuyas. Anyway mga kaibigan, sumayin niyo po ang isang oras nating balitaan dito sa Monday edition po, unang Lunes sa buwan ng Pebrero. Dito sa DWIZ at Aliw Channel 22 ang ating pong programang Arangkada Balita. Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod, Judith Estrada Larino. At sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma.